Kung akala ninyo ay medyo tahimik ang modernization ng Philippine Navy nitong mga nakaraang buwan, mukhang may paparating na naman na malaking balita. Isang bagong frigate, posibleng mas advanced, mas lethal, at mas handa sa modern naval warfare, ang sinasabing kasalukuyang ginagawa na sa South Korea. At ang pinaka-nakakagulat, posibleng matapos ito sa loob lamang ng 6 na buwan. Pero gaano ba ito kay Toto? At ano ang ibig sabihin nito para sa seguridad ng Pilipinas, lalo na sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea? Simulan natin. Ayon sa mga ulat mula sa South Korean Defense Industry sources, ang ikatlong Miguel Malvar-class guided missile frigate ng Philippine Navy, na tinatawag na FFG-08, ay inaasahang ginagawa na sa Special Purpose Ship Dock ng Hyundai Heavy Industries o mas kilala bilang HDHHI sa Ulsan, South Korea. Ang kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang $578 million ay opisyal na nilagdaan noong Disyembre taong 2025. Kung matatandaan ninyo, ang Miguel Malvar-class frigates ay bahagi ng mas malawak na modernization program ng Philippine Navy. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng bansa sa maritime defense, lalo na sa gitna ng tumitinding geopolitical tensions sa rehiyon. Ngayon, bakit naging usap-usapan ng timeline na 6 months? Nag-ugat ito sa isang Facebook post mula sa Korean defense enthusiast na si Gunbong Lee. Ayon sa kanya, ang isang bagong 3,000-ton class Coast Guard patrol vessel ay inilunsad kamakailan sa Ulsan. Sa unang tingin, napagkamalan pa niya itong frigate dahil sa laki at design nito, halos kapareho ng sa Philippine Navy. Pero ang mas interesting na bahagi ng kanyang obserbasyon ay ito, dahil ang naturang barko ay lumabas mula sa Special Purpose Ship Dock, malaki ang posibilidad na ang susunod na gagamit ng dock na yun ay ang frigate ng Pilipinas. At ayon sa kanya, hintayin lang daw ng 6 na buwan, dahil malamang ay lalabas na rin ang bagong frigate ng Philippine Navy. Ngayon, mahalagang linawin, hindi ito official confirmation mula sa gobyerno ng Pilipinas o South Korea. Isa itong insider observation na may basehan sa shipbuilding cycle at production scheduling ng mga shipyard tulad ng HDHHI. Pero kung pag-uusapan ng posibilidad, hindi ito imposible. Sa modern shipbuilding industry, lalo na sa mga kumpanyang tulad ng Hyundai Heavy Industries, napaka-efficient na ng proseso. Gumagamit sila ng modular construction, kung saan sabay-sabay ginagawa ang iba't ibang bahagi ng barko bago ito e-assemble. Dahil dito, mas napapabilis ang production timeline kumpara sa traditional shipbuilding. Para mas maintindihan ninyo, ganito ang nangyayari, habang ginagawa ang hull ng barko sa dock, ang mga systems tulad ng radar, missile launchers, at combat management systems ay inihahanda na rin sa ibang facility. Pagdating sa final assembly, parang pinagdugtong-dugtong na lang ang mga piraso, kaya mas mabilis matapos. Kung susundin ang timeline na sinasabi ng Korean source, posibleng ang frigate ay nasa advanced stage na ng construction. Ibig sabihin, hindi na ito magsisimula pa lang, baka nasa kalagitnaan na o papalapit na sa launching phase. Dito nagiging mas exciting ang usapan. Kapag sinabi nating advanced stage, maaaring nakalagay na ang karamihan sa structural components ng barko, kasama na ang hull, superstructure, at posibleng naka-install na rin ang ilang pangunahing systems. Sa ganitong phase, kadalasan ay nagsisimula na ang integration ng combat systems, sensors, at electronics na siyang pinaka-utak ng isang modern frigate. Isa sa mga dapat bantayan dito ay kung anong klaseng combat management system ang ilalagay sa FFG-08. Kung ito ay upgraded version kumpara sa naunang frigates ng Pilipinas, ibig sabihin mas mabilis ang data processing, mas accurate ang target tracking, at mas efficient ang coordination ng iba't ibang weapons on board. Sa modern naval warfare, hindi lang lakas ng armas ang labanan, kundi bilis ng impormasyon at decision-making. Bukod dito, posible rin na ang frigate na ito ay may mas pinahusay na Vertical Launch System o VLS. Ito ang system na ginagamit para mag-launch ng surface-to-air missiles, na kritikal para sa air defense ng barko. Kung mas marami o mas advanced ang VLS cells, mas kaya nitong harapin ang multiple aerial threats gaya ng missiles o aircraft. Isa pang malaking factor ay ang anti-submarine warfare capability. Sa dami ng submarines na umiikot sa Indo-Pacific region,
napakahalaga na may kakayahan ang Philippine Navy na mag-detect at mag-neutralize ng underwater threats. Kaya hindi malabong makita sa FFG-08 ang mas advanced sonar systems at torpedo capabilities. Sa kabuuan, kung totoo ngang nasa ganitong stage na ang construction, hindi lang ito simpleng bagong barko. Isa itong malaking leap sa technological capability ng Philippine Navy, isang hakbang na maglalagay sa bansa sa mas mataas na level pagdating sa maritime defense. Ngayon, bakit mahalaga ang frigate na ito? Ang Miguel Malvar-class frigates ay inaasahang mas advanced kumpara sa kasalukuyang frigates ng Philippine Navy tulad ng Jose Rizal-class. Mas malakas ang sensors, mas modern ang weapon systems, at mas capable sa anti-air, anti-surface, at anti-submarine warfare. Sa madaling salita, isa itong multi-role warship na kayang sumabay sa modern naval threats. At sa panahon ngayon, hindi na lihim na mahalaga ito para sa Pilipinas. Sa West Philippine Sea, patuloy ang presensya ng iba't ibang bansa, lalo na ang China. Kaya ang pagkakaroon ng mas advanced na naval assets ay hindi lang tungkol sa defense, ito rin ay tungkol sa deterrence. Kapag alam ng ibang bansa na may kakayahan kang ipagtanggol ang iyong teritoryo, mas nag-iingat sila sa kanilang galaw. Balikan natin ang $578 million na kontrata. Hindi ito maliit na halaga. Ibig sabihin, hindi lang simpleng barko ang binibili ng Pilipinas, kundi isang high-end platform na may kasamang advanced systems, training, at logistics support. At kung totoo ngang matatapos ito sa loob ng 6 na buwan, malaking boost ito sa timeline ng modernization program. Karaniwan kasi, ang paggawa ng isang frigate ay inaabot ng 2 hanggang 3 taon mula keel laying hanggang commissioning. Pero dahil sa modern techniques at experience ng South Korean shipbuilders, posibleng mapabilis ito, lalo na kung pre-planned na ang production schedule. Isa pang factor na dapat isaalang-alang ay ang strategic partnership ng Pilipinas at South Korea. Sa mga nakaraang taon, naging pangunahing defense partner na ng Pilipinas ang South Korea, mula sa FA-50 fighter jets hanggang sa iba pang naval assets. Ibig sabihin, hindi na bago sa kanila ang paggawa ng kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines. May existing framework na sila, kaya mas smooth ang proseso. Ngayon, ano ang susunod na dapat abangan? Una, ang official confirmation mula sa Philippine Navy o Department of National Defense. Kapag naglabas sila ng update tungkol sa construction progress ng FFG-08, doon natin malalaman kung gaano kalapit sa katotohanan ang 6 months timeline. Pangalawa, ang launching event. Kapag inilunsad na ang barko sa South Korea, isa itong malaking indikasyon na malapit na itong matapos. At pangatlo, ang delivery sa Pilipinas. Karaniwan, matapos ang launching, may sea trials pa na ginagawa upang masigurong maayos ang performance ng barko bago ito turnover. Sa kabuuan, kahit hindi pa official ang balita, malinaw na may malaking development na nangyayari sa likod ng eksena. Ang posibilidad na magkaroon ng bagong frigate ang Philippine Navy sa loob ng maikling panahon ay isang bagay na dapat bantayan. Hindi lang ito simpleng acquisition, ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng Pilipinas upang palakasin ang kanyang depensa sa dagat. At kung sakaling totoo ang timeline na ito, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala ng Pilipinas, seryoso tayo sa pagprotekta sa ating karagatan. Kaya ang tanong ngayon, handa na ba ang Philippine Navy sa bagong henerasyon ng naval warfare? At sapat na ba ang mga hakbang na ginagawa natin para masiguro ang seguridad ng bansa? Sa mga susunod na buwan, malalaman natin ang sagot. Pero sa ngayon, isang bagay ang sigurado, may paparating na naman na malaking pagbabago sa lakas ng hukbong dagat ng Pilipinas.